Yon, magandang umaga sa ating mga kamag at siyempre sa ating mga kabatas at ating mga ka-UB. And welcome sa panibago nating video reaction for today. And ayun no, ito yung anti-taray bill na kinontent ni Gossip Central, no. Kiramin natin yung video sa kanya. And ano ba to? Para lang sa mga simpleng empleyado ng ating gobyerno? Exempted na naman ang mga senador? Lagi na lang. Pero bago lahat, intro muna tayo. Ayan, ba nangyari dito? So, ayun na nga. Mga ka-MUG. Gumawa na naman ng panibagong batas itong si Senator Rapi Tulfo, no? At ito nga yung matagal na pala na i-file to. Yung kay Gossip Central. Matagal na i-file tong na to. Anti-taray bill at mukhang nakalimutan na, mukhang nabaon na sa limot, no? At hindi kasi napapag-usapan ito dun sa Senado at parang walang hearing, ano? Nasaan na nga ba to? At para kanino lang ba itong anti-taray bill na ito ni Rapi Tulfo? Well, panoorin natin, no? Ngayon, pag-usapan natin itong bill na ipinasa ni Senator Rapi Tulfo na anti-taray bill. Ano na kaya ang nangyari dito? Kasi wala tayong balita eh, di ba? Ito po ay lumabas sa balita noon pang April 6, 2023. So mahigit isang taon na, pero bakit kaya wala pang balita tungkol sa kung ano na ang kalagayan ng bill na ito? Malapit na. Kasi mas mahalaga yung mga ginagawa niya ngayon, like yung, di ba? Yung sa gamot daw, sa generic. Di ba? Ano pa ba? Yung ipinasa niyang friendship bill. Anong pakinabang ng mga mahihirap doon? Samantalang, itong bill na to natabunan na. 'Di ba? And yung kanyang committee, sariling committee, wala siyang ginagawa. Ulit-ulitin natin 'yan dahil baka sakali marinig niya. Baka sakali may gawin naman siya. Dahil hirap na ang taong bayan, yung mahal na mahal niya mga pobre, no? Hirap na magbayad ng kuryente dahil sa kamahalan nito. Wala man na siyang ginagawa para bumaba ang ating kuryente. Okay? Tuloy natin. Kayo maging batas. Hindi yata napag-usapan to sa Senado. Hindi yata nakapag-hearing ng ewan ko, wala eh. Ano kayang dahilan? So, basahin natin itong balita. Inihain ni Senator Rapi Tulfo ang anti-taray bill na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga bastos na empleyado ng gobyerno. Ang tanong natin dito, yung mga government officials ba ay empleyado ng gobyerno? Tuloy. Ito ay dahil madalas na naririnig na reklamo sa taong bayan, lalo na mula sa mga mahihirap na mamamayan. Putik yan. Gamit na binabastos, sinisigawan at hindi tinutulungan sa isang tanggapan ng gobyerno. Well, ito masasabi ko rito, no. Yung mga municipal mismo, gumagawa ng sarili nilang policy, no, sa kanilang mga munisipyo. Like sa Pasig po, no. Lahat po doon nakasmile pagka lumapit po kayo sa empleyado ng Pasig, Pasig Municipality, sa City Hall ng Pasig. Kahit sino po doon lapitan nyo, kahit pulis, naka-smile sila pag lumapit kayo. Hindi nila kayo tatarayan. Dahil yun ang policy siguro
ng mayor nila doon, si Mayor Vico. No, napakausay. So, yun. Pero siguro mas maganda rin na magkaroon ng bill kasi meron naman talaga meron naman talaga mga empleyado na sobrang na matataray, no? Nakakala mo hindi tayo kaparte doon sa sinasahod nila. Okay? Pero ang tanong ko dito, bakit exempted na naman itong mga senador? Exempted na naman itong si Rapi Tulfo. 'Di ba? Doon sa gusto niyang mangyari doon sa social media, no? Yung gagawin niya gusto niyang mangyari sa batas na sa social media, sa mainstream media, exempted, no? Exempted ang mainstream media. So ligtas na naman siya. Bukod doon, yung gusto niya ring gawing batas, no, na gawin ng na alisin ang pagiging criminal case ng cyber libel at libel. So ibig sabihin, maliligtas na naman siya doon. 'Di ba? Ang gara dapat, 'di ba? Damay-damay tayo. Dahil ikaw empleyado ka rin ng gobyerno. 'Di ba? Serban ka namin O bakit hindi ka kasali? Bakit hindi kasali yung mga senador, mga kagaya nyo? Dapat kasali kayo. Para matigil yung pagtataray mo doon sa mga, 'di ba? Doon sa mga resource person. Actually, pabor ako sa batas na ito. Na sana ay maipasa para mawala na yung mga matataray, yung mga namamahiya, yung mga bastos, naninigaw ng mga empleyado ng gobyerno. Di na din, gossip pa. Parang may pinariringgan ka. Ako ay naging biktima na rin ng mga ganitong empleyado. Hindi ko kinakailan, natarayan na din ako, napahiya na din ako, binastos, sinigawan. Malamang kayo rin, naranasan nyo na yung ganito. Ngayon, ang tanong natin, kung yung mga senador ay tinatarayan nila ang mga resource person, sakop kaya ng batas na ito? Kung sila ay namamahiya sa mga hearings, sakop kaya ng batas na ito kung sakaling may pasa? Malamang hindi, at hindi tinulungan at sila ay tinaraya, pinaya, binasasinigawan at hindi tinulungan sa isang tanggapan ng gobyerno. 'Di ba? Ibig sabihin sa mga ahensya ng gobyerno. So hindi kasali na naman ang mga senador diyan. Yung mga senador na nambabastos, sakop din kaya ng batas na ito kung sakasakaling naipasa na yung mga naninigaw? Sakop kaya sila? Ngayon, tuloy natin. Kaya giit ng senador, panahon na para maparusahan ang mga kawani ng gobyerno na nambabastos, namamahiya, naninigaw, at kumakawawa sa mga kababayan natin na pumupunta sa kanilang tanggapan para makipagtransaksyon. So yung mga yung mga nagtatrabaho lang sa mga opisina ng gobyerno, offices, kunwari sa BI. Sa mga ahensya, sa mga munisipyo. Ayan. Diba? Like, halimbawa, punta ka sa DOLE, sa SSS, mga ganyan. Tapos sa mga munisipyo, kasama na yun. Diba, empleyado Kunwari sa mga licensing offices, sa pagkuha ng mga birth certificates. Yun lang ba? Medyo malabo no? Pero kung sakasakali sana ay isama na rin yung mga elected officials. Hindi nga po pwede. Paano na si Rapi Tulfo kung isasama sila? Paano na siya? Batas niya yan Diba? Batas niya yan Pag sinama niya yung sarili niya, paano naman? Diba? Baka magkasakit pag hindi naligaw, pag hindi na mahiya. Yan ang trabaho nila sa RTI, di ba? Mamahiya. Paano na yun? Tuloy. Dito sa bill na to, para naman mapakinabangan na ng gusto, para naman mawala na yung mga bastos na mga empleyado ng gobyerno. In the first place,
mga empleyado sila ng gobyerno eh. Pasahurin sila ng taong bayan. Yung mga politiko natin, mayor, vice mayor, congressman, senators, walang exempted dyan. So, hindi ba dapat talaga nakasama sila? Tuloy natin. Giit pa ni Tulfo na ang empleyado ng gobyerno ay dapat ay pasensyoso at nagseserbisyo. Hindi nagsusuplado. Sa halip dapat sila ay magalang, mahabang pasensya at maunawain na sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Coming from you, Rapi Tulfo. Gumagawa ng ganitong batas. Di ba? Yung ginagawa niya, no, sa mga tao, sa mga resource person, sa RTIA, yun yung ginagawa niyang batas. Pero hindi siya kasali. Di ba? Ay. The audacity. Kung hindi umano nila ito kayang gawin, wala silang karapatang manungkulan dahil sa taong bayan. Dahil ang taong bayan ang nagpapasahod sa mga taong gobyerno. Kaya dapat tratuhin ang mga taga-gobyerno ang taong bayan. Hindi ba siya kinikilabutan nung sinusulat niya to? Or hindi naman siya talaga nagsulat? Di ba? Di ba? Na lumalapit sa kanila bilang kanilang mga amo. Sinabi ni Tulfo na kapag nagkaroon ng anti-taray bill, kapag nagkaroon ng anti-taray bill o nagkaroon na ng anti-taray law, ang mga bastos at tamad na taong gobyerno ay mapapatawan ng mabigat na parusa. Ang pagkakasibak sa serbisyo at perpetual disqualification from public office. Grabe no, ang bigat. Kapag ka napatunayan ng bastos ka at tamad ka na taong gobyerno, sibak ka kaagad at hindi ka na makakahawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno. Di ba napakabigat? Bakit kaya hanggang ngayon hindi pa napapasa to? Siyempre, gustong-gusto ng taong bayan na mawala na yung mga bastos sa gobyerno. At kung naipasa na itong batas na ito, marami ang matatanggal sa gobyerno. Bakit? Kasi laging sinasabi ni Senator Rapi Tulfo sa mga pagdinig na tatamad-tamad kayo. Mga tamad kayo. Kailan? Mga INUTIL kayo. Yung PRC sinabihan niya silang tamad. So, kung sinabihan ni Senator Rapi Tulfo na mga tamad yung mga nasa opisina ng mga gobyerno sa kanyang mga hearing, ibig sabihin ba, sibak sila kaagad at tanggal at never na silang makakahawak o makakapasok sa anumang public office. Ngayon, pakinggan natin mismo kay Senator Rapi Tulfo. Siyempre may proseso yan. Hindi na po pwedeng hindi na po pwede na pag sinabi niyang tamad, ditanggal agad, di ba? May proseso yan. Yung paliwanag niya tungkol sa ano ba itong anti-taray law na gusto niyang maipasa, anti-taray bill na gusto niyang maipasa. So ito. Nag-file na po ng resolution. Ito po ay isang bill, kung tawagin ko, anti-taray bill. Ano itong anti-taray bill? Sa anti-taray bill na ito, lahat ng kawani ng gobyerno, yung mga frontliners, Apo. na kapag ikaw ay nagsuplado, binastos mo yung nakikipagtransaksyon sa inyong tanggapan, winalanghiya mo, sibak ka sa serbisyo. Dapat. Sa mga frontliners.
yung mga parang kumbaga kung yung mga una-unang humaharap sa mga opisina kagaya ng mga secretaries siguro, kagaya ng mga dito nga sa mga immigrations, 'di ba? Sila yung talagang kaharap nung mga taong bayan para sa kanilang serbisyo. Sa pagkuha ng mga birth certificates, sa pagkuha ng mga NBI clearances, sa mga ano pa ba? Paki-comment nga kung ano yung mga, mga, ah, Passport, mga ganyan. Birth certificate. PSA, di ba? Yan, mga ganyan. serbisyo ng gobyerno na parating nasusupladahan yung taong bayan. Lang, idol. At kung depende sa grabe ng ginawa mong kabalastugan o papahiya sa tao na lumalapit sa iyong ahensya, perpetual disqualification from public service. Ito yan. Halimbawa, Si Sherry. pumunta ka sa DSWD Muntik na mabali yung leg ni Sherry doon. Opo. para humingi ka ng ayuda. Opo. Pagdating doon, dinuro-duro ka, sinigaw-sigawan ka, pinagalitan ka. Pasok ka sa anti-tariff bill. Immigration. Pagdating sa immigration, nag-power Paano naman yung mga dinuduro-duro mo sa Senado? Di ba? Yung mga resource person. Diyan sa RTI, yung mga binabastos mo ng mga empleyado ng gobyerno, paano naman yun? Wala lang. So, yun nga, gumagawa ka na naman ng batas na ligtas ka. Ang hirap kasi ng ganito yung play safe ka. Di ba? Tapos ang makakasuhan lang dito, yung mapapahamak lang dito, yung mga maliliit na manggagawa ng gobyerno. Dapat kasama kayo. tripping yung immigration officer. Pinapahiya ka. Kung ano namang pinaghahanap sa'yo, tapos sinigaw-sigawan ka, sibak ka. Yun yung anti-tariff bill ko. Barangay chairman, barangay Anti-taray bill. O yung barangay chairman elected yun. O dapat lahat ng elected. 'Di ba? Dapat lahat ng elected eh. Nililigtas mo kasi sarili mo. Higit isang taon na po, kung nasaan na, kagawad na pagpunta mo doon sa barangay para humingi ng tulong, sinigaw-sigawan ka, hindi ka pinasit, tinalikuran ka, sibak ka. Police na ang bilis magsalita, no? Ang bilis magsalita. habang ikaw Pero pag ginawa, wala eh. Isang taon na mahigit, Senator, oh. Anti-taray bill, oh. Pero sana isama nyo na yung mga government officials. ay nagpapablatter, ikaw pa yung pinapalabas na parang Kasama naman yung government official kaso barangay captain lang eh. Yung mga mabababa lang talaga yung kasali. Yung matataas hindi kasali. Ang gara. Di ba ang gara? suspect. Hindi ka pinansin, hindi ka tinulungan, sibak ka. Agad. Yun po yung anti-taray bill. Ikaw, halimbawa, pumunta ka sa public hospital. Oh, yung mga health workers doon, hindi ka inaasikaso. Bagkus, pinapagalitan ka pa. Nasasaktan ka na nga. Halimbawa, in-injectionan ka, umaaray ka, sinisigawan ka. Huwag kang kasi gumalaw dyan. May mga ganun tayong reklamo nun, di ba? Ang arte-arte mo. Umalis ka na dito, marami pang pasyente na Actually, maganda itong bill na to. Sana may pasa, no? Sana may pasa. kantay. Sibak ka. Mahinto na po itong mga Gulat ako sa pag-gano'n ng lamesa, pag-gano'n. Lakas eh. power tripping na ginagawa ng marami mga taong gobyerno. Pero syempre, dadaan ka pa rin sa due process, di ba? Iimbestigahan ka. And then, kung anong findings. Baka wala na ring due process. Kapag kami nagsumbong, si Bak. Hindi naman pwede yun. Hindi naman yan ang natin eh. Sa judiciary natin, hindi naman ganyan eh. Kailangan may ebidensya ka. May paglilitis. Diba? Hindi naman pwede pag sinabi mo si Bak. May nagsumbong lang eh. Tinarayan po ako nito eh. Eh kung kaaway lang pala niya yun. Tapos pagka sinumbong eh, tanggal agad. Diba? Wala eh. Pag may video, si Bak. Pwede rin. Punta ka sa SSS, pipila ka pagkahaba-haba. Pagkatapos, pag nandun ka sa una ng pila, tatarayan ka lang, LTO.
DFA, punta ka sa mga embahada pag nasa abroad ka? Opo. Pero actually ngayon, nung umuwi ako ng Pilipinas, parang wala ako, pumunta rin ako sa mga government offices, no? Pero parang ang babait din naman na nila. Nung nagka-tempo ako muna ng passport, kaso na-late na ako kasi wala pa akong IDs noon. No? Lahat ng kinuhanan ko ng IDs, pati yung sa license, no? Okay sila lahat. Yung sa yung sa passport nga sa DFA. No? Sabi ko, kasi late na ako. Kasi 1 month lang yung palugit na late na ako. Tinanong ko kung pwede pa. Kasi sayang naman yung binayad ko, di ba? And yun. Inassist talaga nila ako. And yun. At least, di ba? Hindi ko nakuha yung passport, okay lang. Baga, makikita mo na yung mga empleyado natin ng mga sa government agencies ngayon is okay sila. Tuloy natin. Diba, sabi, nagbibilyards, huwag na guluhin. Si Baka, antayin nyo. Pag naipasa ng anti-power bill, taray bill. Uy, nadulas! Anti-power bill! Naalala niya siguro yung yung power, anti-power bill. Sabi niya eh. So naalala niya na ang committee niya is energy. Di ba? Parang bigla niyang naalala. Pero kung ano batas ginagawa niya. Walang kinalaman sa kuryente. Tapos na maliligyang araw na walang kinalaman sa ating mga internet connections. Mahilig magtaray. Ilang taon po kaya yung hihintayin pa namin, Senator? Baka naman pwedeng mag-update tayo dyan, no? Kung nasaan na yung batas, no? Para naman alam ng taong bayan kung anong nangyayari sa mga pangako ninyo. To recap, I think gusto ko tong batas na to. Kaya lang syempre, hindi yung kapag ka may nagsumbong sa'yo, sibak, kapag ka may video na nakita kang, siguro pag binidyo ka na nagtataray ka ng walang dahilan, yung nagpa-power tripping ka lang, sibak ka, okay sa akin yun. Pero kapag akusasyon na kailangan pa rin nating patunayan, ano ba yung punot dulo ng pagtataray ng isang empleyado? Due process. Yeah, due process yan. Hindi mo pwedeng wala. No? Lahat naman niya na kaso. Kaya nga tayo may husgado. Di tanggalin mo na yung husgado. Walang due process yung batas na yan, di ba? Meron yan. Of course, evidences, diba? Presentation of evidences, and siyempre may hearing. Di ba? So yan mga ka-MUG, mga kamag. Di ba? Ba't palagi kasing ligtas yung sarili niya sa mga ginagawa niyang bill, sa mga ginagawa niyang batas? Ano? Dapat parehas. Nakikitang-kita mo dito na na kitang-kita mo kay Rapi Tulfo na parang may pagkamakasarili. Pagka-selfish eh. Di ba? Kagaya nun, pagpasok pa rin niya sa Senado, gusto niya gawin ng civil case na lang tama ba? Na hindi na criminal case ang libel kasi nga siya eh. Convicted siya ng criminal case na libel eh. Di ba? Nililigtas niya yung sarili niya. O ano pa yung isa? Yung binanggit ko kanina. Di ba? Kaya, di ba? Dapat parehas. Rapi Tulfo, mahal mo yung mga, di ba sabi mo mahal mo yung mga pobre? Bakit parang yung mga pobre ang apektado dyan sa ginagawa mo mga pinapasa mong bill? Di ba? So, ilan mga MUG. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.